mag-upgrade ng isang big bike pero nag-aalangan ka baka kasi hindi mo kayang abutin o baka kasi mabigat. Ba't kaya hindi mo subukan itong si Bristol Assassin 400? So in this video guys, tatalakayin natin yung bawat detalye ng motor na to, maging yung kanyang presyo. Kaya naman tara, samahan nyo yung ng motor na to. Let's go! So finally guys, nasa harapan na nga natin itong Bristol Assassin R400. Meron silang dalawang color variant dito na available guys, which is black-red combination at black-orange-white combination. So before ang lahat, no, umpisa muna natin dito sa kanyang engine specs. Of course, this sports bike is powered by 371cc, liquid-cooled, dual overhead cam, twin cylinder at 8 bulbs. Ito ay merong compression ratio na 11.2:1 at merong lakas na 29 kilowatts at 10,500 RPM and max torque of 28.5 Nm at 9,000 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity guys, wala ka ng pangamba dahil meron siyang malaking fuel tank capacity na 13 liters. Kaya naman sa mga long ride ay hindi ka na mabibitin pa. So since siya ay FI na, siya po ay may matipid na din pong fuel consumption na uma-average ng 26 km per liter. So dito naman tayo guys sa kanyang looks sa front. Ayan. So meron siyang sporty looks guys, ano? Tapos sa kanyang headlight dito is naka-LED. Ayan, meron din siyang mga eyeline na ganyan. So, yung kanyang turn signal guys is naka-LED na din, no? So modern na po yung mga lights niya. And dito naman sa suspension niya, ginamitan po siya ng inverted telescopic fork suspension with, ayan, reflector na guys. So dalawa na po yung reflector niya, no? Side by side. And this one guys, yung kinaganda din nito is naka-ABS na siya, no? ABS stands for anti-lock braking system. So pag halimbawa mag high speed ka at magsa-sudden brake ka, mape-prevent nito yung paglalak ng wheels ninyo. In that way guys, mas safe ka, no? Iwas sa disgrasya. So ginamitan siya guys ng single hydraulic disc brake, dual pot piston brake caliper, at meron po siyang tire size sa front guys na 110 by 70 by 17. O diba, napakaastig. And pansin nyo lang din guys, yung kanyang decals dito sa kanyang mugs, no? Ginaya yung itsura doon sa kanyang body fairings na black and red combination. At the same time, yung brand po ng gulong niya is radial na tubeless na rin. So pag mapakuto, hindi po siya basta-basta mafa-flat. And pagdating naman po dito, ayan guys, ano na siya guys, 2-cylinder, ano? Ayan, tapos meron din siyang guard dito pamprotekta sa engine para hindi madali matamaan ng mga bato-bato pag may madadaanan kayong bato or idadaan nyo po ito sa rough road or sa off-road. Pagdating naman dito, ayan po yung kanyang horn. And dito guys, sa fairings niya dito, para siya naka-carbon matte fiber, no? Tapos dito, ayan, para siyang silver yung kulay niya dito. Tapos meron siyang sticker na Bristol, which is yung name niya. Pagdating naman dito, yung decals lang makikita mo dito guys is red, no? Parang kasama na din siya sa paint na black. Ayan. And pansin ko lang din guys, ano, napaka-astig po ng kanyang headlight. Ayan, no? Napaka-astig na cute sa personal. And dito naman, ayan po yung itsura niya guys. Sa kabilang side, siya po ay tinatawag na sports naked bike, no? Tapos dito guys, kung mapapansin nyo din, yung kanyang curve dito, ayan, may curve kasi siya dito. So gamit na gamit to guys pag halimbawa mag high speed ka, tapos maglilin ka ng konti, idiin mo lang konti dito yung knee mo, talagang mas comfortable yung pagra-ride mo dito sa motor na to. Dito naman, eto po yung engine niya, no, nandito. So yung color guys is dito, para siya naka dark silver, while dito is naka matte black. Tapos may nakalagay dito guys na Bristol. So yung pangalan niya na Bristol dito guys is hindi siya pintura, para siyang emblem na maliit, no, na manipis na nilagay dito. Ayan, yun po yung texture niya. Tapos nandito yung brake pedal niya, apaka ng driver, foot peg ng angkas, and yung napakaastig niyang tambucho. Ayan, mayroon na din pong heat guard which is matte black, no. So yung Assassin guys na decals, para na po siyang kasama dun sa fairing, no. Ayan. So, hindi siya yung putyo-putyo na decals. High quality po yung ginamit dito na decals, guys. Tapos may nakalagay dito na R400. Pagdating naman dito, guys, sa kaniyang handlebar, yung mga buttons and switches meron dito is kill switch off, ayan.
activated electric start. Ayan, dito na din. Tapos yung mode. Ayan guys. Tapos, dito naman is yung patayan ng ilaw. May patayan siya ng ilaw sa right side. Sa left side, nandito yung hazard lamp button. High beam, low beam, horn. Nandito yung horn. Turn signal switch. Tapos, meron pang isang button dito guys. Check natin. Ay, nandito yung passing light or pass light. Sa mga levers naman guys, silver at meron na din po siyang ano dito guys, pang-adjust. So, kung gusto mo nang medyo malayo yung lever mo, pwede mong i-adjust palayo at pwede mo ding ipalapit sa'yo kasi adjustable po siya. Side mirror, ayan, napaka-sporty po ng side mirror niya. May mga edges na ganyan. Para siyang dahon type, no? So, napaka-sporty sa akin tingnan. Ayan. And of course, yung kanyang dashboard is naka-fully digital na siya. So, advantage yan para sa akin para mas madali ko makita yung lahat ng mga information na kakailanganin ko sa isang motor. Handlebar is naka-matte black na naka-naked. Pagdating sa tangke niya guys, ayan, napakaganda ng tangke niya guys. Even sa pagkakahulma, hindi siya yung typical na tank, no? Yung kanya is talagang dinesign for better aerodynamics. Ayan, no? Tapos ito yung bukasan ng gasolina. Sa seat naman guys, naka-split seat type siya. Ayan, hindi ka naman makakasa na generous yung kanya seat cushion kasi nga naked bike siya. And dito upuan ng angkas. Ayan. Tapos may maliit dito na parang grab bar, no? Kasama na sa tail. So pwedeng humawak yung angkas mo dito. Kung ayaw niya humawak sa'yo. So yung texture niya guys is para siyang light rough. Tapos para siyang silver, no? Or silver talaga yung kulay niya. Ayan, may mahawakan siya dito. Or else, pag halimbawa ipapark mo tong motor na to, meron kang mahawakan dito. Pagdating naman dito guys, ayan, ito yung kanyang suspension, no? Meron siyang monoshock suspension dito. And yung kinaganda nitong kaya Assassin R400 guys, yung sa suspension niya, ibibigay niya yung stability during your high-speed ride or during your cornering rides. So, para sa akin, plus points yan. And kung mapapansin nyo, yung swing arm niya guys is single-sided lang. So, pakita ko sa inyo, ano. So, ito yung kanyang swing arm guys. So, kung mapapansin nyo, di ba usually sa mga big bike is talagang dalawang swing arm niya. Pero, itong kay Assassin is single-sided lang. Katulad din dito kay Invictus 400 RR. Ayan. O, di ba? Unique siya and kakaiba siya sa mata, no? Talagang makabago yung kanyang swing arm. And then, pagdating naman dito, ayan po yung tire hugger niya. So, ayan, less putik. Kung halimbawa idadaan nyo to sa putik-putik, protected po yung legs nyo, no? Hindi masyado siya matatalsikan ng mga putik-putik. Tapos, nandito yung foot peg ng angkas. Of course, yung apakan ng driver, cambian niya, and yung kanyang side stand. Pagdating naman po dito, sa gulong sa likod, ito po ay mayroong brand na radial at tubeless tire pa rin po na may sukat na 150 by 60 by 17. Ayan. Tapos naka-mags pa rin po siya at ABS. So, sa taillight naman tayo. Pagdating sa taillight guys, naka-LED. Turn signal is naka-LED. And pagdating dito, may ilaw na din po ng plaka at naka-reflector na din for added visibility during your night ride. Ayan. Tapos may plate na Bristol motorcycle. So, pagdating naman sa kanyang seat height guys, itong si Assassin R400 ay merong seat height na 810mm. So, sa height ko na 5'5 guys, abot na abot ko tong motor na to. And kung halimbawa may height kayo at least mga 5 flat, abot nyo pa rin po itong motor na to. Yun nga lang, naka-tiptoe tayo. Tapos, meron din po siyang medyo mataas na ground clearance na 170mm. So, sa mga malalaking humps na Pinas, makakaasa kayo na hindi basta-basta maabot yung ilalim na bahagi ng motor na to. So, anyway guys, ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang SRP at yung phone number, maging yung full address nitong kanilang store dito sa Davao, itong Bristol Motorcycle. So, ayun na guys, natapos na nga natin ikutan si Bristol Assassin 400. Ano yung masasabi niyo sa video nito? Sulit ba itong motor na to this year 2023? At ano yung katangian niya kung bakit siya yung kukonsider yung bilhin ngayong 2023? I want to know your thoughts below. And syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!